Nababahala naman si Senator Loren Legarda sa halos pagdoble sa 24.8 milyong Pilipino nang maituturing na functionally illiterate o marunong bumasa at sumulat ngunit hindi ito naiintindihan. Mungkahi ng senadora, bawasan palalo ang administrative work ng mga guro at nang matutukan nilang maigi ang pag-aaral ng mga estudyante. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Loren Legarda na bawasan ang trabaho ng mga guro at mga principal upang sila ay makapag-concentrate sa pagtuturo. Ito'y kasunod ng data na nagpapakitang halos dumoble ang bilang ng mga tinatawag na functionally illiterate mula sa 14.5 million 3 dekadang nakalipas ay naging 24.8 million na noong 2024. Ang isang functionally illiterate ay marunong magsulat at magbasa ngunit hindi naiintindihan ang kanyang binabasa. Para kay Legarda, dapat ay bawasan ang administrative workload ng mga guro at mag-focus sa foundational learning. Sa halip na sila ay nakatutok sa mga paperwork, ay dapat may oras sila para sa training para lalo silang matuto. Sa ngayon ay kasama ang Department of Education sa 261 interagency bodies na regular na nagpupulong. Marami ding batas ang nagpapalawak sa responsibilidad ng mga guro maliban sa pagtuturo. Inaatasan silang suportahan ng mga programa sa health, nutrition, culture, sports, civic affairs at iba pa, kaya't natatambakan sila ng trabaho sa halip na sila ay magturo. Naniniwala si Legarda bilang co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 at chairperson ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education na ang pagtaas ng bilang ng mga functionally illiterate ay hindi kasalanan ng mga guro, kundi ito ay dahil overloaded sila at palpak ang sistema. Dapat ay gamitin ding batayan ang 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey of FLEMS para alam kung saan mag-concentrate ang DepEd. Mahalaga din para kay Legarda ang full implementation ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program under Republic Act No. 12028 na kanyang sinuportahan. Ito ay upang matugunan ang kahinaan ng mga mag-aral, lalo na sa reading, mathematics at science. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.